Creators Spotlight. Balik po tayo sa Read Pinoy ng NBDB. At sa pagkakataong ito, sa ating Creator Spotlight, makakausap po natin live via Zoom. Via online. Live pa rin, ano ba? Totoo, kahit sino po pwede talagang maging manunulat, maging book author. Kahit si Darwin So, kahit si Gab Barroso, kahit si Lowell Alojado dito na kasama natin sa NBDB. Po pwede kayong maging book author. Tandaan niyo yan. Sino pa dyan? Sino pa gusto magsulat ng libro nila? Ayan, taas po ang ating kamay. Bakit ba? As long as mabubuo niyo yung kwento mula umpisa at may wakas. At talaga namang makakapture nyo yung interest ng mga magbabasa. Why not? At marami po tayong platform na po pwedeng magamit para magsulat. Sa ating pong special guest ngayon ay isa po siyang dentista. Kita nyo na. Pero ano ba ang kanyang sinusundan ngayon? Yung kanyang pangarap na talagang mahal niya yung pagsusulat. Para kwentuhan tayo niyan, atin ang makakasama si Miss Beatrice Pobre. Hi po. Hello, good afternoon. Ayan, hi ma'am. Ma'am, bakit iniwan mo yung pagiging dentista? Iniwan mo ba? O nagpa-practice ka pa rin? Hindi na po ako nagpa-practice for now po, actually. Oo, pero bakit bakit talagang mas pinili mo na magsulat ng libro? Anong naging inspiration mo o nag-trigger, kumbaga, na parang ito na gusto kong gawin, mas gusto kong magsulat o mahal ko kasi ng pagsusulat? Okay. Kasi po sa simula sa lahat, hindi ko po alam kung how I started. I've always had a deep love for storytelling and writing mula pagkabata. So, parang hindi siya surprising for me na nagsulat po ako ng libro because I've always retained the belief that I was a writer before I became a dentist. Kasi very passionate po talaga ako with storytelling and with writing. So, ayun po. Yung pala yun. So parang, ano ka na, kumbaga, ipinanganak ka na talaga na gusto mong magkwento. Diba? Kasi meron po ngayon na magaling magsulat, pero hindi talaga niya kayang buuin yung kwento. 'Di ba? Ikaw po ba, parang sa'yo ba, gaano yung naging kadali o kahirap para bumuo ng isang kwento? Madali siya for me in a sense na parati akong may inspiration from somewhere kasi may idea notebook po ako at sinusulat ko po yung mga ideas ko sa isang notebook. And when inspiration strikes, paminsan nakakabuo po talaga ako ng story. Nagiging mahirap lang po siya kapag ini-instill ko yung discipline sa pagsusulat everyday para mabuo pong isang libro. But other than that, it's such a magandang proseso po yung pagsusulat ng libro, lalo na kapag may disiplina ka para i-chase yung mga pangarap. Opo, binanggit mo yung disiplina. Paano yon? Paano mo ma-maintain yung disiplina sa pagsusulat mo ng libro? Para kasang hirap. Pag sinabi mong disiplina, parang hirap sundin eh. Oo nga po. Challenge po siya. It's a daily challenge for me and I'm sure challenge po siya sa lahat ng mga manunulat. Hindi siya ganun kadali sabihin. Pero yung disiplina na sinasabi ko po is yung drive nyo po para ma-reach lang yung daily goal mo as a writer na dapat masulat ko ito. Kung time-based ka, pwedeng dapat makasulat ako within 30 minutes or 1 hour na dire-diretso every day para maging ugali. Or pwede rin may word count ka na gusto mo makamtan. Depende po yun sa writer. Pero yes, yun po. Ay, ang galing. Para kasi sa ibang writer, parang kapag hindi ako nakapagkape, ayoko, hindi ako makakasulat. Parang wala ako sa mood. So, siguro mga 3 araw na siyang hindi nagsusulat uli, di ba? Parang naghahanap muna siya ng inspirasyon niya. Pero ikaw, on a daily basis talagang kailangan ito yung target ko. Para kasing baka maubos na yung idea mo o baka makalimutan mo, kaya gano'n. Yes po, what I do po kasi is I really push myself
alam ko naman na everyday hindi naman ako inspired. Pero talagang pinupush ko yung sarili ko na magsulat kasi from consistency, you breed results po. Naniniwala po talaga ako doon. Na it's always better to do something than to do nothing. Oo, pero may dumating ba sa point na parang wala akong maisip? Parang saan ba ako kukuha ng idea? Wala ko Yes. parang May mga points po na ganun. So, on days na ganyan, I usually just turn off everything. mhm, Tapos, I go do something that inspires me. Usually, kapag writer ka, mahilig ka magbasa. So, nagbabasa ako ng libro ng ibang author para ma-inspire ako. Baka may makita akong idea na, oh, this is interesting. Baka pwede ko to isulat. Or baka pwede akong gumawa ng isang idea na similar to this. Pwedeng ganun. Na-inspire ka sa work ng ibang tao para ma-push forward yung work mo. oo. Yung debut novel mo na The Town of Perpetual Autumn. Yes. Anong inspirasyon mo dito? Tungkol saan ito? Okay. So, I have it right now. Can I show it? Sure, sige po. So, my book, The Town of Perpetual Autumn, is about a big city dentist. She's a Filipina who lives in America. Tapos nalaman niya na namatay yung friend niya. So, gusto niyang malaman kung bakit, ano nangyari. So, pumunta siya dun sa parang maliit na probinsya dun sa Amerika. Tapos, gusto niya malaman kung bakit. And in the process of trying to find out, marami siya na-discover about herself, marami siya na-meet na ibang tao. And yung themes po nito is centered on self-discovery, on grief, and on finding out your purpose in life through the eyes of a burnt out millennial Mhm. named Sal. Oo. Pero mga gaano mo katagal yan bago natapos? Matagal po kasi buntis po ako nung sinusulat ko ito. So mga I think 9 months din. So kung parang bumuo ako ng baby. Ay, 9 months din. Ang galing. Yeah, Tapos sa pinanganak mo, hindi naman sabay silang no, hindi nirelease. naman. Pero parang magkalapit. Pero yung debut novel mo na yan, ano yan, hango ba sa personal na buhay? Personal na karanasan? Some parts lang po. I think if you ask any author, ang sasabihin nila, yes, most of their books may nakahalong personal experiences Mm. talaga. Kasi ang turo po sa amin is write what you know. Mm. And we know our experiences. Ino-own namin yung mga experiences namin. And nobody can share our experiences the way we know it. Kaya sinusulat talaga namin sa mga libro namin yun. Mm. May sinasabi na isa ka raw na cozy contemporary author. Ano yun? Pwede pa Ah, kwento ang tawag doon. Bakit may ganun? Ako din, magiging cozy anchor. Oo, paano yun? actually, good question po yan. Kasi yung cozy literature, ngayon lang siya nagiging sikat. Pero matagal na po siya nandyan. Mhm. Ang good example for that is yung Anne of Green Gables by Ellen Montgomery. And even Pride and Prejudice by Jane Austen can be considered as cozy contemporary fiction. Now ngayon, ano ba Mm. ang difference ng cozy contemporary fiction sa regular contemporary Mm. fiction? To be honest, ang difference lang nila is yung cozy fiction really focuses on having your readers feel enlightened and comforted when they finish the whole story, Mm. regardless of what the themes are. So it's more about execution lang po. Kung paano mo ine-execute yung story. You can talk about grief the way I wrote in my book. Pero kung paano mo ba isinulat at kung paano mo ba ibinahagi para mabasa ng mga tao in such a way na ma-comfort sila about grief, Mm. that's what makes it comfortable. That's what makes it cozy per se. Ganun pala yun. Okay, gets ko na. So, parang ang hirap din gawin yan. Parang ang hirap ng ganyan yung mo, yung direction ng pagsusulat mo. Pero in the future ba, may bala kang sumulat din ng iba pang genre? Kumbaga, iba naman. May iba naman na kwento. Yes po, I'm thinking of writing more of romance now. My Mhm. second book is going to lean into that, pero still cozy po. Nandun pa rin yung core theme of being comforting and leaning into light literature. Kumbaga, ayokong mawala sa mga readers ko yung enlightened feeling after they read my books. So I Oo. can delve into other genres like romance, academia, and so on and so forth. Pero hindi pa rin mawawala yung core ng cozy fiction.
Oo, maganda yun. So, in the future, romance, bukod sa romance, ano pa ba pwede na ipasok pa rin yung pagiging cozy na contemporary? Ano Yes pa? po. Pero marami pa yan na sana, no? Pero gusto ko lang malaman na baka may pwede kang ma-share din na tips o advice dun sa iba pang mga... Kasi ang hirap na pinili mo talaga itong pagsusulat na eh. Kumbaga tinigil mo na rin yung pagiging dentista mo pero kasi ang hirap pagsabayin yan, 'di ba? Ah, Sa iba na professional sila, gusto na lang magsulat pero hindi talaga nila mabigyan ng time. Pero magaling sila at marami silang kwento. Paano dapat nilang gawin? Ano dapat ang maging focus o mindset nila? okay. So for me, in my opinion and in my experience, I think the biggest challenge that you will experience as a professional moving into a new career is yung mag-show up ka para sa sarili mo every day at saka i-empower mo yung sarili mo every day. Not every day is going to be a day filled with inspiration, but what you can do is just remind yourself na you are willingly choosing this life and you will accept all the challenges and all the blessings that may come. So ngayon, to be fair, to be honest, you need to have the drive and you also need to have the discipline to chase your dreams. Hindi pwede puro passion lang tayo. Kailangan talagang umupo ka at mag-decide ka kung anong talagang gusto mo para sa buhay mo at kung willing ka i-sacrifice ang isang bagay for another because you really cannot have it all. Oo, pero darating ba yung time na babalikan mo rin yung pagiging dentista? Yung kumbaga, pag kaya mo na pagsabayan o talagang writing talagang ang priority sa ngayon? As of now, writing po yung priority ko ngayon. But I still have the door open para maging dentista. Hindi ko po sinasara yung opportunities na yun. It's just right now, talagang, passion ko talaga magsulat. Gusto ko talaga maging manunulat. And that's not changing anytime soon. Mamaya balikan nyo nga, tanungin nyo na lang si Miss Beatrice what time at what day sa September yon yung kanyang book event. Ayan, 'di ba? So ibig sabihin kahit ano pa basta pagmahal mo ang pagsusulat, hindi mo talaga siya maiiwasan, gagawin mo talaga siya. At sana dumami pa yung magsusulat. Kasi dito po sa ating bansa, kailangan po natin ng maraming magsulat. Kailangan po natin ng maraming author. Kasi kapag marami po sila, maraming magagawang libro. At kapag marami pong libro, maraming po pwedeng magbasa. Again, thank you so much kay Dr. Beatrice Pobre sa pagkakataon